Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 8, talata 1 hanggang 9. Ang plano laban sa lungsod ng Ai. At sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ng Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod, sa di kalayuan, at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga taga-lungsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai, sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Amen. Sa mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 8 kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 8 hanggang 14. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong bayan. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nangunang patungo sa Hai. Pumunta sila sa bukana ng lungsod at nagtayo ng kampamento sa harap niyon. Sa gawing hilaga, isang lambak ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Hai. Nagbukod si Josue na 5,000 mandirigma na pinapangubli niya sa kanluran ng lungsod, sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang bayang Israel sa harapan sa dakong hilaga, ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran. Sa lambak na iyon ay nagparaan ng gabi si Josue. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga tagahay nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lungsod at sinagupa ang hukbo ng mga Israel sa lambak ng Jordan, sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya'y nagkunwaring napipilan at tumurong sa patungo sa ilang. Kaya tinugis sila ng lahat ng kalalakihan ng Hai, hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Hai ay sumama sa pagtugis sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon, sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa Hai ang iyong sibat. Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon. Gayon nga ang ginawa ni Jose. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 8, versikulo 11 hanggang 27, at ang sabi, nang ginawa niya iyon, lumabas at nagsitakbo ang mga tauhan niyang nananambang sa bayan. Lumusob sila papasok sa lungsod at dali-daling sinunog ito. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nila ang makapal na usok sa ibabaw ng lungsod. Wala na silang matatakbuhan dahil bigla na lang silang hinarap ng mga Israelita na hinahabol nila sa ilang. Dahil nang makita ni Josue at ng mga tauhan niya na nakapasok na sa lungsod ang mga kasama nila at sinunog na nila ito, bumalik sila at nilusob ang mga taga-Ai.
Lumusob din ang mga Israelitang pumasok sa lungsod, kaya napagitnaan nila ang mga taga-Ai. Pinatay nilang lahat ang mga ito at walang nakatakas o kaya'y naiwang buhay sa kanila. Bukod lang sa hari nila, binihag siya at dinala kay Josue. Nang mapatay na nila lahat ng taga-Ai na humabol sa kanila sa ilang, bumalik sa lungsod at pinatay din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon, namatay ang lahat ng naninirahan sa Ai, 12,000 lahat, lalaki at babae. Nanatiling nakatutok ang sibat ni Josue sa lugar ng Ai hanggang hindi nadidipol ang lahat ng mamamayan nito. Kinuha ng mga Israelita ang mga hayop at mga ari-arian ng lungsod ayon sa sinabi ng Panginoon kay Josue. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua chapter 8 verse 28 to 35. Gayon sinunog ni Jose ang Hai at pinapaging isang bunton magpakailanman na isang kagibaan hanggang sa araw na ito. At ibinitin niya ang hari sa Hai sa isang punong kahoy hanggang sa kinhapunan, at sa paglubog ng araw ay inuutos ni Jose at ibinaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at inihagi sa pasukan ng pintuan ng bayan at binuntunan ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Jose ng isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa bundok ng Ebal. Gaya ng inuutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na isang dambana na hindi hinitsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal, at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin, at pinaghainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya'y sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moises na kanyang sinulat sa harap ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel at ang kanilang mga matanda at mga pinuno at kanilang mga hukom ay tumayo sa dakong ito ng kaban at sa dakong yaon sa harap ng saserdote ng mga Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Ang mga taga-ibang lupa na gaya rin ng mga taga-roon, kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Ebal. Gaya ng inuutos ni Moises na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan muna ang bayan ng Israel. At pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at ang sumpa ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Walang salita sa lahat na iniutos ni Moises na hindi binasa ni Jose sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae, at ng mga bata at ng mga taga-ibang lupa na nakipagmayan sa kanila. This is the word of God. Amen.